Ilabas na sa publiko ang matagal ng pinanabigang katotohanan matapos ilabas ng isang video evidence na umano'y nag-uugnay kay Pangulong Ating Jr. sa isang kontrobersyal na transaksyon ng katiwalian. Sa naturang video, makikita raw ang aktwal na pag-uusap at kasunduang kaugnay ng umano'y maanomalyang paggamit ng pondo ng bayan. Agad itong naging viral sa social media at naging sentro ng pambansang diskurso. Kasunod ng pagbubunyag, agad naglabas ng pahayag sina Pangalawang Pangulo Sara Duterte at Senador Bongo na kapwa naghihiwatig ng kanilang kahandaang kumilos. Ayon sa kampo ni VP Sara, sapat na raw ang mga ebidensyang hawak upang simulan ng opisyal na mga hakbang para sa accountability. Samantala, bigyang diin ni Senator Go na walang sino man ang dapat ipagtanggol kapag lumabag sa batas kahit pa kaalyado. Sa ngayon, hinihintay ng taong bayan na magiging tugon ng Malacanang habang lumalakas ang panawagan para sa isang malawakang investigasyon. Ipinahayag ng ilang grupo at mga mambabatas ang kanilang suporta sa isang batas at bukas na proseso upang matukoy ang buong katotohanan. Kami ay patuloy na magbabantay sa bawat hakbang ng mga sangkot at ihahatid sa inyo ang pinakabagong balita dito lamang sa aming himpilan. At yan na ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita at dito lamang sa tunay na boses ng masa. Mix, may logic ka na. Kailangan talaga, merong ano kaya nga 'di ba alam niyo yung may mga sinusolve na puzzle? Kaya may subject pa ba ng logic sa Meron pa. Oh, yun. Kailangan matalino ka doon may alam ka doon Pag hindi mo alam 'yan, wala. Kahit kabisado mo, hindi mo naman kayang i-apply. Knowledge is different from wisdom. Yun wala ata si si Claire Castro Kaya nga ang mga tao, tsaka ito huwag na tayo magano doon kasi may script kasi. Yun nga kasi yung niya Hirap siya no? Yun yung gusto niya. Yun ang gustong ipagawa sa kanya. Na ganyan lang gawin mo. Talagang natutuwa si Marcos pag patuloy na ginagawa ni Claire yung mga ganyan. Parang na nga siya dyan yung gigil ni Marcos Jr. na gusto niyang ibuelta sa mga Duterte. Si Claire Castro so yun talaga main task niya. Yun talaga yung pinaka-subject niya. Weak Weak. Minsan ganun pagka ang isang tao weak, kailangan mo meron ka pang tao na taga-bira. Hindi mo kayang diretsuhin. Kasi sa kumpanya may mga ganun siya yung yung boss na matalino, magaling, mayaman, pero weak. Kailangan mag-hire pa siya ng assistant niya to do the, alam mo yun, yung mga legwork. Hindi lang legwork, pati yung paano mag-fire, paano manita, kasi nga weak. So, feeling ko, gusto niya, kaya siya kumukuha ng katulad ni Castro, dahil weak talaga yung presidente. So, siya na, ikaw na bahala. Hindi ko kayang sitahin kasi hindi ko naman, porte yan. Tapos, diba, yung pinsan din, kumuha din. Weak din yun Parehas nga Ang masama pa dyan, may bago na naman nga ngayon. May spokesperson na separate yung impeachment, yung impeachment. Pero alam mo, sampal yun dun sa isa. Sa anak niya Abante. Oo. Kasi kinuha nila this time, abogado. Abogado rin naman siya Pero sampal kasi parang sinasabi na hindali, kulang ka, wala kang alam, mahina ka. Lagay tayo ng bago. Pinakinggan ko yung bago Mas tunog matalino. Hindi ganun umatake. Hindi umaatake na katulad na itong isa. Below the belt. So siguro nga, medyo nahihiya dahil nga weak yung pinuno nila. Nahihiya na lang siyang tanggalin. Pagdagdag tayo ng isa. Pwede. Di ba? Ganun ang nangyayari pag weak talaga ang leader. Kaya nga dyan mo may kukonekta yung sinasabi ni Bongbong Marcos nung kampanya na hindi kailangan ng spokesperson. Hindi niya daw kailangan ng spokesperson kasi nga kaya naman daw niya makipag-usap sa media and kaya naman daw niyang i-relay sa mga Pilipino yung ginagawa niya, gagawin niya at mga gusto niya pang gawin.
Pero, ayan, nagkaroon na siya ng spokesperson, nagkaroon ng spokesperson ng Congress, at may pangalawa pa silang panibagong spokesperson ngayon, yung patungkol dyan sa impeachment na tataka kung dami-dami na natin binabayaran. Although, sabi naman nung abogado, hindi daw siya binabayaran para daw sa bayan yung ginagawa niya. Ikaw ba naniniwala dyan, Banat Bay? May hindi bayad? Na para sa bayan? Sa panahon ngayon, Ewan ko lang, I don't think so. Ay, yun lang, hindi ako naniniwala, pero yun ang claim niya pero malabo sa tingin ko. ang masaklap pa dyan, no, yung sinasahod ng mga katulad niya ni Claire. No, wala tayong napapakinabangan sa kanya, pera natin yun. Oo. Pero yun nga, tas ganyan yung ginagawa niya, kung yung magkalat ng basura sa gobyerno. Basura kasi yan yung mga pinagsasabi niya. Basura talaga. Sobrang basura. Tas, yun pa, talagang nakakahiya din. Sa totoo nga lang, kinakahiya na nga ito ng mga yung mga attorney din. Kasi parang... Parang nga ako, binabanatan na siya nung kaibigan niya, yung best friend niya. Oo nga, na-attorney din. Oo, isang At least attorney yun, kahit pa paano, nagising sa katotohanan. Oo. Magkakampi yan. Ito yung sinabi nga nyo, wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo na 125 million sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Wow. Nag-account siya ng naayon sa batas. 3 years. Naayon sa Tatlong batas. taon. Wala kayong proyekto, napakalaki ng inuutang nyo, pati pera ng PhilHealth, kinatkong nyo pa. O tapos, 11 days, 125 million. Pag kinompute mo nga yung confidential fund si Bongbong, lumalabas sa 137 million yan per 11 days. So, mas malaki yung ginagastos ng amo mo. Wala lang kumo-question sa kung saan napupunta yung mga pera na yan. Dahil, di ba nga nung sa may Congress, noong budget na ni Inday Sara, pinahirapan nila si Inday Sara nung budget ng presidente, which is yan naman ang nakaugalian sa Congress na kapag budget ng presidente, pinalulusot na nila yan. Kung ano yung hiningi, ibinibigay na. Hindi naman ini-scrutinize yung budget ng presidente. Kaya nga since nabanggit na rin naman ni Claire Castro ito, dapat yung mga senador na din natin, held accountable itong si Claire Castro at i-audit na talaga itong Malacanang na ito. Dahil parang ang sinasabi kasi ni Claire Castro dito, si Bongbong Marcos ay walang perang dinidispalko. Hindi ba? So, well, again, sobrang laki ng budget natin ngayon. At least, dumoble na ito simula nung 2023. Yung budget ngayon, mas malaki na. Ang laki pa ng inuutang natin. Kinukuha nyo pa yung PhilHealth. Yung pera ng PhilHealth. Nagbenta pa ng Wala ginto. naman tayong build projects. Wala naman tayong pandemya. Wala namang gera. Pero bakit wala? Saan ginagastos yung mga pera na yan? Yan Di ba? Ayuda. Ayuda. Tapos ang masaklapan yan, tingnan mo, yung pabigas nila, wala na rin ngayon. Meron naman. Meron pa rin ba? Meron. May picture pa niya eh. May picture pa Oh, yan. pero hindi nga lang natin alam kung hanggang kailan. Tsaka ito, Hindi, pili yun Kaya alam mo, marami nagsasabi, lagi akong kinokontra ng isang vlogger dyan na sinusumbat sa akin na meron naman daw 20 pesos. Alam mo, kung pili, hindi mo masasabing natupad yung sinasabi niyang 20 pesos. Kung piling lugar lang. Pinipili nyo lang lugar Gawin yung nationwide. Dapat lahat ng lugar meron. Yun yung ibababa Accessible niya sa lahat, Oo, no? accessible. Ibababa niya lahat. Kasi meron pa silang sinasabi ngayon, Banat Bay, na minimum wage earners lang ang pwedeng makabili. Hindi naman yun ang pinangako niya nung kampanya. Oo nga. At saka, bakit? Yung bang may mga pera, hindi naghihirap? Hindi ganun yun. So, hindi pantay. Di sana, presidente ka na lang na mahirap. Huwag ka na lang presidente ng ibang tao. Umalis ka na dyan. Tsaka wala din yun kasi yung ibang bigas, matataas pa rin ng presyo. So kung mababa yung 20 pesos, so mababawi pa rin ng isa. O yung mga bilihin sa palengke, mamahal pa rin. Pero kung lahat nga sana ay mapababa nyo, okay naman sana. At pang buong Pilipinas ang makakatikim ng 20 pesos kilo na bigas na yan. Kaso, mukhang sa kanila lang ata. Hanggang sa amin nga, wala nga akong nakikita
Wala akong nakikita sa mga palay-palengkin, makatikim man lang sana ng 20 pesos kilo na bigas ni Marcos na yan. Ito pa, yung isang proyekto nga, pag-usapan natin ulit yung kay General Torre na yung 5-minute. Banat ba, ang dami niya ng sinibak na pulis? 8 hepe. Naku. Yung sinibak niya dahil hindi yata nila na-hit yung 5-minute na response time. Parang napakahirap kasi noon, no? Banat bay na bigla ka mag-i-implement ng isang bagay na alam mo naman na imposible, nung ikaw, happy lang din, palagay ko, hindi mo rin naman kayang gawin yun. Kasi kung ikaw nag-uutos, banat bay, may mga ganito kasing leader, ano? Alam mo talaga na si Torre, hindi talaga pwede maging leader, eh. Kasi, ipagagawa niya sa iyo yung hindi mo naman talaga kayang makuha. Tapos, hindi kanya bibigyan ng makinarya para magawa yun. Tapos ang gagawin niya, para magmukha siyang seryoso sa pangako niya na yan, pagsisibak, para si Bongbong, ngayon ginagawa niya, sisibakin yung mga tao. Dahil si Bongbong ay incompetent, nagsisibak ng mga tao, kunyari, pinagre-resign. Si Torre, parang ganun din ang nangyayari eh. Alam natin, imposible yan. Sa traffic lang dito sa Pilipinas. Kulang tayo, Banat Bay, di ba ng pulis? Di ba yan yung isa sa mga problema natin? Kulang tayo sa pulis. Kaya nga kung matatandaan mo, di ba? Noong 16-day KOJ siege, di ba, kumuha pa sila ng pulis sa iba't ibang mga lugar para lang dalhin sa isang lugar. I mean, ganun yung scarcity natin pagdating sa pulis. Tapos mangangako ka ng 5-minute. So, ikaw, Banat Bay, papunta ka lang from one place to another, kahit ang lapit-lapit lang, hindi mo kaya ng 5 minutes di ba? Dating ang tinitirang ko, paglabas mo lang ng subdivision, lagpas na 15 minutes yun eh. Pagpalabas ka pa lang ng subdivision. Okay sana kung tinatrabaho ni Torre yung mga pulis. Kasi may mga pulis na sangkot sa mga sindikato, gaya nga yung mga pangingidnap sa mga foreigner. Yung tawag dito, yung manghihingi sila ng dun sa mga foreigner na yun, sa mga pamilya nun. So, ransom, ganun. Okay sana yung mga pulis na mahuli ni Torre na, ikaw, dawit ka sa pinoprotektahan mo okay, yung tinanggal mo dahil ransom mo. Pero yung 5 minutes dahil sa 5 minutes dahil sa 5 minutes ilang taon silang nagsunog ng kilay sa pagiging pulis nila, tapos hindi naman yan tatanggalin sa serbisyo, kundi baka i-reassign lang yung mga yan. Pero ito kasi yan, parang Jay, mangisda ka, gusto ko mapuno mo tong barko natin ng isda, pero pamingwit lang yung gamit mo. Parang napaka-imposible nun. Tapos magagalit ako pag hindi mo na-hit. Kung magaling ka kasi na leader, bibigyan mo ng tool. Kumbaga tuturuan mo yung mga tao, bibigyan mo sila ng kagamitan para ma-hit yung gusto mong makuha. Di ba yung goal mo, para ma-hit yung goal mo. Di ba, dyan nga natin may kukumpara kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba, kahit na wala silang pondo katulad ng PNP, gumagana sila at lumalago sila. Bakit? Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, binibigyan niya ng tool lahat ng kanyang miyembro para magamit nila para maging self-sustainable sila. Para lahat ng mga targets, lahat ng mga pangarap ng simbahan na makuha nila. Hindi lang siya basta nag-uutos. Binibigyan ka niya ng magagamit mo para dun sa goal natin. O kita ninyo, napakagaganda ng mga properties na yan. Walang pera ng gobyerno pero nakuha nila yan. So dyan mo makukumpara yung mga leaders eh. Si General Torre, gusto lang niyang maging mabango. Gusto lang niyang masabi na stricto talaga ako. Marami akong tinanggal. Kasi hindi sila sumusunod doon sa panukala ko. Tanungin mo siya, ano ba yung ginawa mong bagay para ma-hit ito? O itong target mo ma-hit ng mga pulis? Nagdagdag ka ba ng pulis? Di ba? Nagdagdag ka ba ng mobile? Yung oras ng pulis ngayon kasi 8 oras na lang yung ng pulis eh. Kasi dati, kung matatanda natin, sa sobrang kakulangan ng pulis, nagdo-12 oras, 24 oras pa yung mga pulis noon. Noong panahon ni PRD, binawasan niya yun. Ginawa niyang 8 oras. Sabi ng mga pulis, mahirapan tayo dyan sa 8 oras kasi konti ang pulis. O di, kumuha kayo ng madaming pulis. Yan yung sinasabi ni Pangulo eh. Pero ngayon, wala namang pinapakita si Torre
Tapos meron pa siyang requirement na papayatin, kailangan magaling kang bumaril. Ang dami-dami niyang requirements, pero ang tanong, ano yung willing naman niyang isakripisyo para mahit ng mga pulis na yun yung target nila? Kasi baka ang lumabas nito, yung mga pulis, ma-demoralize naman. Ang masakit pa dyan, Pero don't get us wrong, maganda yun ha. Maganda yung kung magkakatotoo yung sinasabi ni General Torre, 5 minutes, andyan dyan na agad. Okay yun. Napapayat yung mga polis. Lagi naman natin sinasabi, lalaki ng tiyan para makakahabol. Kung papayat yung mga yan, kung magiging asentado yung mga yan, okay yun. Okay yun. Kaya lang, yun nga ang tanong. Baka magkaroon ng demoralization dito sa hanay ng mga kapulisan kasi pinipilit silang mag-adhere sa isang bagay na wala namang binibigay din sa kanila na magagamit nila para ma-hit yun. Di ba, Jay? Ang ano pa kasi dito pa, yung mga pinapano niyang batas, hindi talaga kadalasan din magagawa ng mga kapulisan kasi una-una yung respeto din kasi. Eh kung, halimbawa ako parang talagang gusto kong gawin yung pinag-uutos ni Torre. Pero ayoko dahil galit ako sa kanya dahil sa alam ko yung ginagawa niya. So parang talagang napakalabo nitong mga panukalan ni Torre. Partida PNP chief pa lang to Kasi 'di ba may mga nagsasabi na parang tatakbo daw to sa susunod na eleksyon. Gusto na ni Sub-Saharan Mindanao maging vice president yan. So diyan pa lang talagang napaka pangit na ng pamamalakad. Pero itong maganda na maraming nagagalit kay Torre na pulis. Goods din yung ginagawa niya pagiging pagiging kumag Pero niya. wala na siyang pakialam actually kahit maraming magalit sa kanya. Ang ibig ko sabihin mas okay yun. Kasi imbis na, alam mo yun, baka dumating ang time, wag naman din sana, na yung mismong mga kapulisan na yung lumaban sa kanya dahil sa ginagawa niyang... Pero nga wala na siyang pakialam actually kasi nga, nandiyan na siya sa posisyon na yan Yan na yung pinakamataas. Wala nang mas tataas pa dyan. So, kaya nga, parang sinasabi ng mga netizen na sobrang pag-aabuso naman yan sa kapangyarihan. Sobrang pang-aabuso talaga sa kapangyarihan kasi nga yung mga pulis mo, parang pinipilit mo nang gumawa ng mga bagay na alam mo naman sa sarili mo na imposible talaga. Di ba? Ang pa nga dyan, ang masama dyan, baka tularan pa nga to si Torre ng mga susunod. Masama dyan. Okay lang yung maging okay lang yung maging stricto Si Ping Lacson noon, ang stricto niyan, nung PNP chief. Meron waistline. Kailangan mga tiyan maliliit. Tapos yung physical... Si Bato din, diba? Physical assessment. Si Bato, ganyan. Physical assessment. Talagang kailangan mag-adhere yung police dyan. Yun kaya. Kaya magpapayat, madali. Diba? Madali maging pero asintado yung paramihan na mahuli. Yun, mahirap yun. At saka yung rumisponde ka sa loob ng 5 minuto. Kasi pag unang-una sa lahat, Badat Bay, tinan mo pag ikaw rumisponde ka sa isang lugar, una kailangan tactically alam mo kung ano yung pupuntahan mo Diba? Anong krimen ba yan? Siyempre, kung ang krimen holdapan, hindi ka pwede basta-basta pumunta ron dahil babariling ka ron Di ba? Yung kailangan mo ng kahit papaano, may pagpaplano bago mo isagawa yung operasyon. Pero kung ang dating lang is pupunta ka sa isang lugar, 5 minutes, kailangan nandoon ka na, yung challenge yun Sobrang challenge yun lalo dito sa Metro Manila. Sa probinsya, challenge din yan dahil, di ba, ilang mga police presinto lang sa laki ng lugar. So, yung 5 minutes, sobrang hirap talaga nun. Tsaka unang-una, dapat ang una mo din tutukan talaga sa droga. Kaso, paano nga Tsaka yun nga, yung sinasabi ko kanina, na ang dapat pagpukusan ni Torre yung mga kapulisan na tsaka yung pati yung mga stage yung mga involved sa smuggling. Pati yung pati daw yung bullying sa eskwela. Pwede na daw isumbong sa kanila. So, ibang level ka. Medyo bully sa eskwela? Halimbawa, mga estudyante, di ba, nag-aabangan sa labas yan paminsan, di ba? Pati daw yun, pwede na. Paano yung pag-bully nyo kay Sarah? Ayun. Baka pwede rin isumbong ni Sino. Pag-bully pasok. Galing na Saka kay kay si Castro.
Diba? Yung pambubuli ni Castro. Si Gadon, no, nananahimik na nga siya. Buhay pa ba yun? Na ano ba? Binalik ba siya? Oh, binalik ba siya? Hindi ko alam. Kahit naman din ako, 2 beses ka na disbar. Again, don't get us wrong. Maganda Babalik yung ka mga pa ba? proyekto na yan, yung gustong mangyari ni General Torre. Hindi, ang problema kasi dyan yung pagiging bida-bida niya. Yung tama yung sinabi niya to make sure na capable naman. 'Di ba? It's okay Feasible, na po. It's okay to be strict. Pero make sure feasible yung bagay na yon. Kung kaya ba talagang gawin yon. Bigyan nyo ng resources. Yan, resources. Ang problema kung hindi nyo bibigyan ng resources, tapos ganun, mahihirapan talaga kayo. Kaya tuloy ang nangyayari, parang puro panlabas, which is, pareho naman kayo, pareho kayo ng presidente na puro panlabas lang ang binabago, yung imahe lang ang binabago, pero dun sa pinaka-root, yung problema, nandiyan pa rin. Alam mo kung bakit? Paano gaganahan sa'yo, police? Tinanggalan mo ng day off. Ay, pero 8 oras na lang daw. Oo, 8 oras. Pero remember, yung iba, mas gusto yung may day off talaga. Kasi may pamilya yan eh. I mean, ito hindi sa kung ang Panginoon nga nagbigay ng isang araw para magpahinga, gawin mo naman na magkaroon ng day off. Lupit, no? Ginawa mo 8 hours nga, kasi 12 dati. Ginawa niya 8 hours. Okay? Ang nangyayari, walang day off. Kawawa naman yun. O di ba? Yun pa lang, pagsaway na yun sa tunay. Labor code. Oo. Dapat medyo, yun yan eh. Okay na yung 12 oras eh. Kasi alam naman na yan, nakasanayan na yan ng mga pulis. O pwede naman sila from time to time magpahinga ng konti, di ba? Nakakapahinga naman sa presinto yan. Tapos, kasi hindi naman all the time may emergency. So pwede naman sila magpahinga. Pero yung walang day off, ay isang malaking kalokohan yan. Demoralizing yan. Oo, tapos gusto mo sumunod sa'yo. Yun na yung, eto again, tama yung sinabi ni Boss Dada eh. We support yung mga strict measures mo. Okay yan, yung dapat hindi tumaba. Diba? Yung mabilisan, Asentado. yung nakatambay sila sa karsada, okay din yan. O yung pag-ensayo sa pagputok ng baril, okay din yan. Pero paano magiging okay lahat yan kung demoralize yung mga tauhan mo? 'Di ba? Dahil walang day off. Dagdagan mo. Alam mo kung bakit? Ginawa ni PRRD yan. Anong unang ginawa niya? Itinaas ang sahod. Doblado, sabi nga niya eh. Doblado po ang tinaas ng sahod. Ngayon, nung nag-utos na siya, sinunod talaga. oo. Kasi mataas ang At saka moral pwede nila na siyang di ba, yung pinagalitan niya yung mga scalawags na polis doon. Yun kagad ang sinabi niya, dinoble ko na yung nyo, naglolo ko pa kayo. Una muna yung yung, di ba, maganda munang, hindi, ang ginawa mo, bida-bida ka kagad eh. Huwag ganun. Ang pa dyan, bakit hinahayaan ng presidente yan na ganyan? Kasi dapat sisitahin niya eh. Wala. Mali ang ginagawa Umasa ka mo. pa kay presidente. Diba? Katulad nung kay Pangulong Duterte, diba? Nung magkasama sila ni PNP chief noon pa na si Bato. Harap-harapan niya na inayos yung mga kapulisan. So dito, ito talaga, no? Yan ang consequence talaga ng ang presidente ay mahina. Wala. Kaya yung mga tao, kanya-kanya eh. Yung mga sekretary, kanya-kanyang kalat. Kasi nga mahina yung presidente eh. Di ba, ang kwento nga sa atin ng dating sekretary dyan, bihira lang sila mag-meeting eh. Nung panahon ni PRRD, halos lagi ang meeting nun. Ang inuumaga sila, tsaka na yun, meron na silang may logic na. Kailangan talaga understanding. Meron kaya nga di ba, alam niyo may mga sinusolve na puzzle, hanggang umaga daw talaga. May subject pa ba ng logic sa yun. Kailangan matalino ka doon may alam ka doon Pag hindi mo alam yan, wala. Kahit kabisado mo, hindi mo naman kayang i-apply. Knowledge is different from wisdom. Yun, wala ata si si Claire Castro Kaya nga ang mga tao, tsaka ito huwag na tayo magano doon kasi may script kasi. Yun nga kasi yung niya Hirap siya no? Yun yung gusto niya yun ang gustong ipagawa sa kanya na ganyan lang gawin mo.
talagang natutuwa si Marcos pag patuloy na ginagawa ni Claire yung mga ganyan. Parang ano na nga siya dyan eh. Yung gigil ni Marcos Jr. na gusto niyang ibuelta sa mga Duterte, si Claire Siya rin Castro tagagawa. So yun talaga main task niya, no? Yun talaga yung Alam mo kung pinaka-subject niya bakit? dyan. Weak eh. Uy, Minsan ganun pagka ang isang tao weak, kailangan mo meron ka pang tao na taga-bira. Hindi mo kayang diretsuhin. Kasi sa kumpanya may mga ganun eh. Siya yung yung boss na matalino, magaling, mayaman, pero weak. Kailangan mag-hire pa siya ng assistant niya to do the, alam mo yun, yung mga... Legwork. Oo, hindi lang legwork, pati yung paano mag-fire, paano manita. Kasi nga, weak. So, feeling ko, gusto niya, kaya siya kumukuha ng katulad ni Castro, dahil weak talaga yung presidente. So, siya na, ikaw na bahala. Hindi ko kayang sitahin eh, kasi hindi ko naman, porte yan. No, tapos diba, yung pinsan din, kumuha din. Eh, Yung weak sarili din yun niya. eh. parehas nga eh. Ang masama pa dyan, May bago na naman nga ngayon. Oo. May spokesperson na separate yung impeachment, yung impeachment. Pero alam mo, sampal yun dun sa isa. Sa anak ni Abante. Oo. Kasi ang kinuha nila Abogado this rin time, yun. abogado. Abogado rin naman siya eh. Oh, pero sampal kasi parang sinasabi na dali, kulang ka, wala kang alam, mahina ka. Lagay tayo ng bago. Pinakinggan ko yung bago eh. Mas Mas tunog matalino. hindi ganun umatake. Oo. Hindi umaatake na katulad na Yung itong isa. below the belt. Oo. Oo. So siguro nga medyo nahihiya dahil nga weak yung pinuno nila. Nahihiya na lang siyang tanggalin. Ay, pagdagdag tayo ng isa. Pwede. Di ba? O, ganun ang nangyayari pag weak talaga ang leader. Oh, Kaya wala. nga dyan mo may kukonekta yung sinasabi ni Bongbong Marcos nung kampanya na hindi kailangan ng spokesperson. Hindi niya daw kailangan ng spokesperson kasi nga kaya naman daw niya makipag-usap sa media and kaya naman daw niyang i-relay sa mga Pilipino yung una ginagawa niya, gagawin niya at mga gusto niya pang gawin. Pero, ayan, nagkaroon na siya ng spokesperson, nagkaroon ng spokesperson ng Congress, at may pangalawa pa silang panibagong spokesperson ngayon, yung patungkol dyan sa impeachment na tataka kung dami-dami na natin binabayaran. Although, sabi naman nung abogado, hindi daw siya binabayaran para daw sa bayan. Yung ginagawa niya. Ikaw ba naniniwala ka dyan, Barat Bay? May hindi bayad? Na para sa bayan? Sa panahon ngayon, Ewan ko lang. I don't think so. Ay, yun lang. Hindi ako naniniwala. Pero nang claim niya eh. Pero malabo sa tingin ko. ang masaklap pa dyan, no, yung sinasahod ng mga kato niya ni Claire. No, wala tayong napapakinabangan sa kanya, pera natin yun. Oo. Pero yun nga, tas ganyan yung ginagawa niya, kung yung magkalat ng basura sa gobyerno. Basura kasi yan yung mga pinagsasabi niya. Basura talaga. Sobrang basura. Tas, yun pa, talagang nakakahiya din. Sa totoo nga lang, kinakahiya na nga ito ng mga yung mga attorney din. Kasi parang... Parang nga ako, binabanatan na siya nung kaibigan niya, yung best friend niya. Oo nga, na-attorney din. Oo, isang At least attorney si yun, kahit pa Turen. paano, nagising sa katotohanan. Oo. Magkakampi yan. Ito yung sinabi nga nyo, wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo na 125 million sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Wow. Nag-a-account or nag-account siya ng naayon sa batas. 3 years. Naayon sa Tatlong batas. taon. Wala kayong proyekto, napakalaki ng inuutang nyo, pati pera ng PhilHealth, kinatkong nyo pa. O tapos, 11 days, 125 million. Pag kinompute mo nga yung confidential fund si Bongbong, lumalabas sa 137 million yan per 11 days. So, mas malaki yung ginagastos ng amo mo. Wala lang kumo-question sa kung saan napupunta yung mga pera na yan. Dahil, di ba nga nung sa may Congress, noong budget na ni Inday Sara, pinahirapan nila si Inday Sara nung budget ng presidente, which is yan naman ang nakaugalian sa Congress na kapag budget ng presidente, pinalulusot na nila yan. Kung ano yung hiningi, ibinibigay na. Hindi naman ini-scrutinize yung budget ng presidente. Kaya nga since
nabanggit na rin naman ni Claire Castro ito, dapat yung mga senador na din natin, held accountable itong si Claire Castro at i-audit na talaga itong Malacanang na ito. Dahil parang ang sinasabi kasi ni Claire Castro dito, si Bongbong Marcos ay walang perang dinidispalko. Hindi ba? So, well, again, sobrang laki ng budget natin ngayon. At least, dumoble na ito simula nung 2023. Yung budget ngayon, mas malaki na. Ang laki pa ng inuutang natin. Kinukuha nyo pa yung PhilHealth. Yung pera ng PhilHealth. Nagbenta pa ng Wala ginto. naman tayong build projects. Wala naman tayong pandemya. Wala namang gera. Pero bakit wala? Saan ginagastos yung mga pera na yan? Yan Di ba? eh. Ayuda. Ayuda. Tapos ang masakla pa niyan, tingnan mo, yung pabigas nila, wala na rin ngayon. Meron naman. Meron pa rin ba? Meron. May picture pa niya eh. May picture pa Oh, yan. pero hindi nga lang natin alam kung hanggang kailan. Tsaka ito, Hindi, pili yun eh. Kaya alam mo, marami nagsasabi, lagi akong kinokontra ng isang vlogger dyan eh, na sinusumbat sa akin na meron naman daw 20 pesos. Alam mo, kung pili, hindi mo masasabing natupad yung sinasabi niyang 20 pesos. Kung piling lugar lang. Pinipili nyo lang lugar eh. Gawin yung nationwide. Dapat lahat ng lugar meron. Yun yung ibababa Accessible niya. sa lahat, Oo, no? accessible. Ibababa niya lahat. Kasi meron pa silang sinasabi ngayon, banat bay na minimum wage earners lang ang pwedeng makabili. Hindi naman yun yung pinangako niya nung kampanya. Oo nga. At saka, bakit? Yung bang may mga pera, hindi naghihirap? Hindi ganun yun. So, hindi pantay. Di sana, presidente ka na lang na mahirap. Huwag ka na lang presidente ng ibang tao. Umalis ka na dyan. Tsaka wala din yun eh, kasi yung ibang bigas, matataas pa rin ng presyo. So kung mababa yung 20 pesos, so mababawi pa rin nung isa. O yung mga bilihin sa palengke, mamahal pa rin. Pero kung lahat nga sana ay mapababa nyo, okay naman sana. At pang buong Pilipinas ang makakatikim ng 20 pesos kilo na bigas na yan. Kaso, mukhang sa kanila lang ata. Hanggang sa amin nga, wala nga akong nakikita eh. Wala akong nakikita sa mga palay-palengkin, makatikim man lang sana ng 20 pesos kilo na bigas ni Marcos na yan. Ito pa, yung isang proyekto nga, pag-usapan natin ulit yung kay General Torre na yung 5-minute. Banat ba, ang dami niya ng sinibak na pulis? 8 hepe. Naku. Yung sinibak niya dahil hindi yata nila na-hit yung 5-minute na response time. Parang napakahirap kasi noon, no? Banat ba na bigla ka mag-i-implement ng isang bagay na alam mo naman na imposible, nung ikaw, happy lang din, palagay ko, hindi mo rin naman kayang gawin yun. Kasi kung ikaw nag-uutos, banat ba, may mga ganito kasing leader, alam mo talaga na si Torre, hindi talaga pwede maging leader, eh. Kasi, ipagagawa niya sa iyo yung hindi mo naman talaga kayang makuha. Tapos, hindi ka niya bibigyan ng makinarya para magawa yun. Tapos ang gagawin niya, para magmukha siyang seryoso sa pangako niya na yan, magsisibak. Para si Bongbong, ngayon ginagawa niya. Sisibakin yung mga tao. Dahil si Bongbong ay incompetent, nagsisibak ng mga tao. Kunyari, pinagre-resign. Si Torre, parang ganun din ang nangyayari eh. Alam natin, imposible yan. Sa traffic lang dito sa Pilipinas. Kulang tayo, banat ba, di ba ng pulis? Di ba yan yung isa sa mga problema natin? Kulang tayo sa pulis. Kaya nga kung matatandaan mo, di ba? Noong 16-day KOJ siege, di ba, kumuha pa sila ng pulis sa iba't ibang mga lugar para lang dalhin sa isang lugar. I mean, ganun yung scarcity natin pagdating sa pulis. Tapos mangangako ka ng 5-minute. So, ikaw, banat ba, papunta ka lang from one place to another kahit ang lapit-lapit lang. Hindi mo kaya ng 5 minutes di ba? Yung dating ang tinitiran ko, paglabas mo lang ng subdivision, lagpas na 15 minutes yun eh. Pagpalabas ka pa lang ng subdivision. Okay sana kung kung tinatrabaho ni Torre yung mga pulis. Kasi may mga pulis na sangkot sa mga sindikato, gaya nga yung mga pangingidnap sa mga foreigner. Yung tawag dito, yung manghihingi sila ng dun sa mga foreigner na yun, sa mga pamilya nun. So, ransom, ganun. Okay sana yung mga pulis na mahuli ni Torre na, ikaw, dawit ka sa pinoprotektahan mo Okay na tinanggal mo dahil ransom sa ganun, mo. Pero yung
5 minutes dahil Dahil sa 5 minutes. dahil sa 5 tinanggal mo. minutes na ilang taon silang nagsunog ng kilay sa pagiging pulis nila tapos Hindi naman yan tatanggalin sa serbisyo, kundi baka i-reassign lang yung mga yan. Oh, pero ito kasi yan, parang, Jay, mangisda ka, gusto ko mapuno mo tong barko natin ng isda, pero pamingwit lang yung gamit mo. Parang napaka-imposible nun. imposible. Tapos magagalit ako pag hindi mo na-hit. Eh, kung magaling ka kasi na leader, bibigyan mo ng tool. O, kumbaga tuturuan mo yung mga tao, bibigyan mo sila ng kagamitan para ma-hit yung gusto mong makuha. Di ba? Yung goal mo para ma-hit yung goal mo. Di ba? Diyan nga natin may kukumpara kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Kahit na wala silang pondo, katulad ng PNP, gumagana sila at lumalago sila. Bakit? Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, binibigyan niya ng tool lahat ng kanyang miyembro para magamit nila para maging self-sustainable sila. Para lahat ng mga targets, lahat ng mga pangarap ng simbahan na makuha nila. Hindi lang siya basta nag-uutos. Binibigyan ka niya ng magagamit mo para dun sa goal natin. O kita ninyo, napakagagamit. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!